Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Holo, Sulu. This is Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III, March 19, 2022. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Good morning to all the people of the world listening to our daily Imperial broadcast. At magandang umaga din po sa lahat ng tagapagpakinig natin dito sa ating broadcast. Maraming salamat sa ating mga kasama na talagang nakakita na ng magandang green light mula sa ating mga lolo sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, kahit anong ginawa nila, kahit anong pasakit na ginawa nila, kahit anong pag-block nila, hindi sila nagtagumpay. Kaya nga, ang masakit, ipinahamak nila ang kredibilidad ng presidente ng Pilipinas. Mula noon kay Gloria Arroyo hanggang kay Pinoy Aquino at magpahanggang kay Manong Digong, kay President Rodrigo Roa Duterte. Ako ay nakipagpulong sa mga nakakataas na ayaw ko ipahiya ang Malacanang at lalong-lalo na ang poder at otoridad na ipinahiram sa presidente ng Pilipinas. Inaakitan ko yan sa Malacanang. Noong nagawa natin ang Royal Decree 106, nakalagay diyan dahil inilabas ko rin si Chua Taili. Lahat iyan, lahat ng mga papeles, ang Royal Decree na nakalagay ang mga pangalan ng bawat isa ay may angkop na balor at iyan ay kailangan maging basihan ng litigasyon ng ating Sovereign Court. Itinayo natin ang Sovereign Court. Kahit iyan ay pawid lamang, kahit iyan ay kawayan, o kahit iyan ay barong-barong. Subalit itinayo namin diyan mismo sa pusod ng Indanan at iyan ay makasaysayan at iyan ay powerful dahil iyan ang korte ng soberenya. Kung wala iyan na physical na talagang nakikita at iyan ay itinayo at binasbasan, walang saysay ang pagbawi ni Queen ng lahat ng kayamanan ng ating kalupaan, ng ating gold and diamonds, na yan mismo si Karen Hughes ay talagang inalalabas niya ang katotohanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, matindi, talagang nakakasyak, talagang hindi sukat akalain nitong mga nagpapanggap, itong mga claimants, itong nagmi-misrepresent ng Sultanato ng Suluan North Borneo, ng Sultanato ng Maguindanao, ng Sultanato ng Lanao, at lahat ng klase ng sultan na talagang inipon sa pusod ng Malacanang at sila ay nagbayad ng tag 300,000 para ma-recognize ng kanilang grupo bilang mga sultan. Yan ang masakit dahil may pruweba, may dahilan. Ayan, tingnan ninyo, na i-publish ko na yan many times sa publiko. Ngayon, napakasakit, Kuya Eddie, Manong Digong, na forfeit forever ng gobyerno ng Malaysia ang tinatawag na Sultan Sulu Air claimant. Hindi kayo naniwala noon pa sa akin dahil ako in and out sa Sabah dahil ang Sultan Sulu ay Malaysian Tausug, Filipino Tausug, Arab Malay Tausug by virtue of the law of succession. Bakit? Titingnan ninyo ang 29th Sultan of Suluan North Borneo. Ang asawa niya Arab, kapatid mismo ni King
pahad ng Saudi Arabia. Si Dayangko Nini Muhammad Fatima Pad ay ang lola mismo ni Raja Mamay sa nanay na side. Asawa mismo ni Sultan Jamalul Alam Haji Hasan Pasang. Yan si Tuan Muda Gulam Hasan. Yan si Haji Hasan Pasang ng Indanan. Kaya ka napahiya, lahat kayo claimants, lalo na ng revolutionary government na nagkiklaim, lalo na ngayon ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Pahiya, Sultan Pax, pahiya, Lanao na mga sultan, pahiya kayo sa buong mundo dahil mismo ang Malaysia walang poder and authority kung hindi babalik sa King of Southeast Asia. Ang Agong, nag-rotate lang yan sila for 50 years. Kaya nga na default sila dahil hindi nila ni-recognize ang apo, ang grandson, na iniwan ni Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj. Si Tunku Abdurrahman is also an Arab Malay. Bakit? Kasi ang tatay niya, ang pinakalulo din ni Raja Mamay sa Kiram side. Iyan naman si Sultan Saidina Abu Bakar Shariful Hashim, yan ang sultan ng Johor Bahru ng Singapura. Saan kayo tutungo, claimant sultan? Kaya nga napahiya Gloria Arroyo, Pinoy Aquino, Duterte, lahat kayo, makahiya kayo sa buong mundo. Dahil ang hindi nyo alam, mailabas ko ang totoong law of succession. Kayo, pinapakita nyo lang saan ang linyahin ninyo. Diyan lang kay Jamalul Kiram II, Mawalil Wasid. Hindi nyo nakita na ang buhi na sultan, ang Royal Hashemite, Sultanate of Sulu and Sabah, galing din sa Saudi Arabia, sa Taif, na yan mismo ang dugo ni Nabi Muhammad at ni Sayyidina Abu Bakar ng Saudi Arabia. Kaya nga yung Makkah, yung Madina, napaka-importante iyan dito sa pusod ng Indanan. Hindi niyo ba nakikita kung gaano katindi ang trabaho ni Queen? Inisa-isa niyang sinaliksik. Alam niyo bang napakasakit din minsan na mata-matahin ng ibang tao porke sila ay may pera? Alam niyo ba kung paano natutulog si Queen sa ibang bansa? Alam yan. May dinala akong 2 mag-asawa. Subalit, ang masakit, tinalikuran nila ako dahil nakilala nila yung may poder and authority daw na in-check na tinaningan ako hanggang October 30, 2019. Yan ang masakit. O ngayon, bumabalik sila. Hindi nila alam na direkta akong nakikipag-usap sa lulot in-check dahil may paraan si Queen. Diba sinong napahiya? Sila din. At iyan ang kinapitan ng mga nagraran ng gobernadora dito. Kaya nga, lahat ng ginawa ko, yung Global Business Consortium na mga delegado, yung mga ginawa nating binigyan ng appointment, as dugo kadugo, nagkamali sila. Dahil yan ay good standing sa Malaysia. Ang 2 holding company at ang federation na iyan ay talagang inaayos ko. Dahil si Queen ay ang asawa sa Bahan Malaysian, sulok tausog Pilipino na nandito, kaya nga lahat ng kanyang identity ibinawi ko na ginamit ng kapatid na misrepresentation, identity theft, pagnanakaw ng katauhan, at yan ang kahiya-hiya, kasindak-sindak na ginawa ng pusod ng Malacanang dahil sinuportahan ni Manong Digong, ni Duterte, si Abdul Karim Miswari na kasama ng kapatid ni Raja Mamay. Kaya forever forfeited ang claim sa Malaysia. Saan kayo kukuha ngayon budget ng BARM?
Di ba pinabalik na kayo dahil hindi na makapagpalabas ang Najib Tun Razak? Lahat ng sumuporta dito sa BARM na nag-ugat sa ARM, Autonomous Region of Muslim Mindanao, ay siyang mananagot dahil kayo ang unang-unang nag-block kay King and Queen na umpisa pa lang sa Takurong. Nakita niyo na kung gaano karami ang mga taong sumusuporta, subalit matindi ang pera ninyo, nababayaran niyo lahat. Kaya lahat ng nabayaran, nakalista din. Lahat ng mga dugong bay, Maguindanao, dito sa Sulu, nakalista rin iyan. Nakakahiya po kayo, nasa Facebook kayo. Kaya nga mas nakakahiya yung mga sultan-sultan ng babastos ng bibig. Inakalista din iyan, nakabroadcast din iyan, nandiyan sa Facebook. At iyan ang kinikilala ninyo. Saan ang totoo? Ang dugong Arab-Malay, ang dugong galing mismo sa natibo ng Sulu, na yan ang Buranon, na nandiyan si Raja Baginda, na yan mismo ang tatay ni Ama Ali. Saan kayo lulusot? Kaya nga hindi ninyo basta-basta matitibag ang misyon ni Queen. Dahil by law of succession, nandiyan. Pinatunayan ko iyan sa buong mundo para kayo lahat ay magkaroon ng kahiyahiyang pagkakataon sa buong mundo dahil hindi kayo nakinig. Mula pa ng 2009 na nakiusap ako sa inyo, Sultan Pax Manguda Dato. Sa inyo dito sa Sulu, lahat ng claimants may rest in peace. Ang kaka-sheriff ko, Haji Nasser Sangkula, kausap kayo 5 claimants. Pero hindi kayo nakinig, inantay nyo na isuka kayo ng Malaysia, ng korte ng Malaysia. Dahil ang akala ninyo makuha ninyo ang 62.8 million Malaysian ringgit na ang hindi ninyo alam, isinarado ko na iyan noong March 12, 2020 nung nakuha ko ang account na inassign mismo ni Apo Lakay sa akin. Ngayon, susi to susi. Lock and lock. Ngayon, saan kayo pupunta? Ang Malaysia, kung i-release niya yan 62.8 sa mga claimants o kung sino pa iyan, i-account ni Queen. Ang 1 trillion USD na yan, kaya natin bilhin ang isang nasyon. Pero si Queen nagpapakumbaba. Si Queen magpahanggang ngayon. Nag-aantay ako ng magsaklolo. Kaya nga kahit yung sistema, hindi ako kumukuha ng ibang suporta dahil ayaw na ayaw ko i-miss out nila ang financial system na yan ay nakaugat sa divino gobyerno. Kaya nga kayo, salamat kayo na pumasok sa system dahil kayo ang siyang nagpagana ng sistemang ito. Kayo na may mga RCI umaangal sa halagang 400, 500 na hinihingi sa inyo ng inyong mga sultan. Iyan, kung 500 man iyan, dahil ang gusto ng sultan, itutulong niya rin sa iba. Yung ibang walang kakayahan para lalong mapatibay niya ang kanyang sultanato. Kung hindi niyo kaya, di wag. Ang sinusuportahan ninyo, sistema na. Kung walang pera, mag-antay. Pero yung iba na kayang magsakripisyo para mapagana ang pagdaloy ng sistema, salamat. Pero kayo, mag-usap-usap kaya kayo? Mag-usap-usap kayo bawat may RCI. Kung hindi ninyo kaya, Queen, ito lang ang kaya namin.
Kaya nga nagbigay ako ng pahayag. Support. Yung may pera, sponsor ninyong 10. Ganyan ang ginagawa ni Queen. Kaya nga, ikinahiya ako ng mga kasama ko dahil ako nagtitinda ng shampoo, ng products ng Long Reach para itustos sa inyo. Makahiya ba yan? Pero kayo mga magnanakaw, kayo kumukuha sa kaban ng bayan, mga totoong prinsesa, sultan, mga dato, mga buranon, pero magnanakaw. Pero si Queen, nagtitinda para itustos sa inyo, pero ikinahiya pa ninyo. Sinira niyo pa ang trading program ni Queen. Dahil diyan, ibinabangon ko muli yung Kaya product. Ang siya ring nagtutustos ngayon sa aking programa na tumutulong. Kaya nga salamat ako sa mga tumutulong bumibili ng produkto. Dahil ito ang aking passion. Ito ay talagang pinagawa ko sa China. Ang Kaya na yan na products na sinira din ng kapa. Yung kapa na saan na kayo? Humihiling ako sa inyo noon, pero sinira niyo rin ang programa ng ekonomiya ng ating programang trading dahil mas gusto niyong nakahiga at kumukuha ng illegal na pera sa tao. Nasaan na kayo? Naging maganda ba ang buhay ninyo dahil sa mga nakuha ninyong pera na kinukuha ng politiko? Ngayon na trade nyo yan, nakukuha nyo ba? Nananahimik kayo. Sinong kumukuha ng pera? Politiko. Pero ayaw ninyong magsalita dahil tikom ang bibig ninyo. Ang politiko ang binusog ninyo. Kinuha ninyo ang pera ng maliliit na tao. Pero magpahanggang ngayon, Pastor Apolinario, dadanasin mo ang konsyensya magpahanggang buhay dahil nagtago ka at hindi mo inilabas ang katotohanan at hinayaan yung mamayagpag yung politikong naghawak ng kaperahan ng kapa. Yan ang hindi ninyo alam. Ang katotohanan ay katotohanan. Masakit sa masakit. It's like a two-edged sword na patalagang na-strike ka, you will be sliced in a second. Hindi ninyo namalayan si Queen. Napaka sipag, oo. Pero minsan hinahamon ng kapalaran. Hinahamak. Even sa Facebook. Pero sabi ko sa sarili ko, magantay kayo. Ang kapalit niyan, kahindik-hindik na kahihiyan. Dahil mismo kayo tutunawin ng hiya. Kung may hiya kayo, paano kung walang hiya? Pikit balikat, pikit mata, kibit palikat. Dahil alam nila, hindi ko alam. Ang hindi niyo alam, mas nakakaalam ang aking mga anak. Yan ang hindi ninyo namalayan. Na kahit sinabi ni Maria Busoy, ang hindi niya alam, naka-watch lang lahat. Biro mo, pati siya. Tinulungan man kaya, pero kinalaban niya ang katotohanan. Nasaan na si Kuya Eduardo de la Cruz? Mas pinaburan siya. At dinala rin ang papeles niya sa China na papeles ko rin. Saan kayo ngayon pupunta? Na mismo ang mga inchik ay talagang hindi nila nakayanan. Nakipag-usap bulik. Pero anong sabi ko sa sarili ko? Forgiveness is theirs. Pero pagdating na sa kaharian, hindi ko kaya ulit. Isaalang-alang ang dignidad, ang kredibilidad, at ang kapakanan ng sambayanan ng Maharlika Kingdom of God. Dito, nakbabase kung sino at ano kayo. Kayo ba ay mga angkan ng bayaran?
Kayo ba ay mga angkan na nagbabayad para kilalanin kayo? Kayo ba iyan para lang makakuha ng pera noon pa sa Malaysia? Nagkamali ang kapatid ni Mamay, si Alnas bin Abdul Ghaffar alias Sultan Al-Nasiruddin Jamalul Kiram Alam III. Nagkamali siya dahil ninakaw niya ang pagkatao ng kapatid at kasama mismo ng sultan ng Maimbong na yan mismo ang gobernador ang ginawa nila na Sulu Sultan. Nagkamali po kayo ng kinalaban dahil dokumentado at iyan ay silyado ng buong mundo. Kahit saang mga lolo kayo pupunta, ibabalik din kayo. Kaya nga walang eleksyon dahil ang presidente ang nagbibigay ng authority ay ang Sultan Sulu. Kaya nga tumayo sila lahat dahil nag-appoint sila ng Sultan of Sulu nila nang dahil sa otoridad na binigay ng Mapilindo. Otoridad na iyan ay ginawa mismo ni Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, ang lolo ni Raja Mamay sa tatay na side. Tingnan niyo mabuti. Kiram, Alam are both titles. Raja Sulaiman are both mga linyahe na dugo na ginawa ng mga lolo. Pero yaan, ang totoong tagapagmana ay may pangalan. Katulad din ni Queen Elizabeth of England. Ang pangalan niya is Alexandra Mary. Pero kayo, hindi niyo pa rin nakikilala ang tunay na mga binigyan ng mga lolo ng pagkakataon kung sinong mamumuno at sila mismo ang pumipili. Yan ang masakit sa inyo mga claimants, forever forfeited dahil ang hindi ninyo alam, ang Sultan Sulu ay siya rin ang Sultan ng Malaysia. Siya rin ang Sultan ng Indonesia. Siya rin ang Sultan ng Pilipinas. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kaya nga, naigawa natin ang Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire, dahil yan ang kabuuan ng Southeast Asia at ang Southeast Asia ay ang mapa ng buong mundo. Paano mangyari yan? Dahil sa ating ginawang sistema, dahil sa pinalaking kaperahan ni Apo Lakay, na siya rin ang nagga-guide sa atin, at alhamdulillah, kahit anong gawin ninyo, magpaipit na kayo sa pison dahil hindi ninyo makuha ang pera ng iniwan ng Allahu Ta'ala. Ibig sabihin, cheers, kahit sinasaktan nyo, kahit niyuyurakan ninyo, kahit inaalipusta ninyo si Queen, naidepensa ko ang law of succession, prima facie, kahit sa ang korte ng buong mundo, lumabas ang katotohanan na ang pinaboran, ang choice ng mga lolo ay si Raja Muhammad Gammar Mamay Hassan Abdul Rajab Gammar bin Abdul Ghaffar Sultan Jamalul Kiram III. From Alam side to Kiram side, mula pa sa dugo ng mga lolo sa Saudi Arabia hanggang sa 33rd Sultan of Sulu and North Borneo, Royal Hashemite Sultanate of Sabah, Sultanate of Sulu, na yan ang prima facie. The 33rd Sultan, si Ama Ali, si Sultan Turun Lawan Dumaga, Sultan Muhammad Ismail Ikram. Yan mismo ang nandito sa tabi ko na siyang araw-gabi ang pinapasukan ng 7 persona ng 7 Makdum, si Ama. Kaya nga pinagtawanan niyo si Queen, bibeltahan lang kayo.
Nakikita ninyo yung mga nagsasayaw sa entablado na nawawala na yung isipan, na nakalimutan na sila ay dapat ihemplo ng sambayanan. At nagiging katuwa-tuwa dahil diyan nakikita kung anong klaseng mga liderato kayo. Dapat nandoon yung tinatawag nating value of moralidad. Salamat po sa inyo lahat. Sana nagiliwan ninyo ang broadcast na ito. Strike one, bullseye, wala ng claim. At iyan ang dahilan kung bakit ang ating kumpanya sa Sabah ay talagang inaayos natin. Congratulations, RGHL Holding Company at ang Global Business Consortium na itinayo natin noong April 23, 2019. Mabuhay po kayo dahil ang hindi nila alam, lahat ng ginawa ni Queen ay may basbas sa taas. Yan ang patunay na si Raja Mamay is a Malaysian national. Yan ang patunay na si Raja Mamay is a Filipino national. Magandang umaga po. Mabuhay kayong lahat. Assalamualaikum. Masalam.